Kumusta po kayong lahat? Salamat po sa oras na inyong patuloy na ginugugol sa patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. At dito po sa Maniwala ah, Online Bible Study ay tumatalakay po tayo ng iba't ibang mga biblical doctrines. At maliwanag po ang sinabi sa atin sa Ephesians chapter 4. At gusto ko pong basahin ang ilang dahilan kung bakit tayo ay kinakailangang nag-aaral at kinakailangang maging founded biblically on sound doctrines and sound teaching. Ang sabi po ng Ephesians chapter 4, verse 11 and following ay ganito. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherd, and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Makikita po nyo na may iba't ibang mga offices na tinawag, binanggit si Apostol Pablo. At ang isa nga po dito yung teachers. Anong sabi po ay tinawag ang mga teachers, kagaya ng mga teachers to equip the saints for the work of ministry. At hindi lamang po yun, uh, lalo tigit doon sa verse 14 na sinabi, so that we may no longer be children tossed to and fro, nagpapabalik-balik, no? Parang hinahapay kahit saan dito by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Para hindi tayo madala ng kung ano-anong mga bagay na hindi naman to po talaga founded sa biblical truth. Kaya nga po, sa mga nakaraang mga pagtatalakay natin, pag-uusap natin, pagkukwentuhan natin, ay tinalakay po natin kung ano ang ilang mga bagay na dapat nating alagaan at bantayan ng ating sarili when it comes to the religious cults. Ngayon po naman ay pag-usapan natin ang isa pang paksa na marahil po ay bago sa iba pero sa iba po ay parang sort of review na lamang po. Dito po ay the meaning of proteleon in 1 Corinthians 13:10. Meron po doon sa 1 Corinthians 13:10 na sinabing when the perfect comes, sa Tagalog kung dumating ang ganap. Ang ating pong layunin sa maikling pag-aaral na ito is to understand the meaning of proteleon. Proteleon is a Greek word. These are Greek words. At ito po yung the perfect. Proteleon is the perfect. When the perfect comes, kung dumating ang ganap. At ito po yung ating pag-aaral. Ano nga bang ibig sabihin ng proteleon na ito? The question we attempt to answer here is this. Is present revelation still valid? Yung sinasabi ng iba na meron pang kapahayagan ngayon, sariwang kapahayagan ngayon ang Panginoon. Ito ba'y nangyayari pa? Is there a fresh new revelation God still reveals after the closing of the canon or the books of the Bible? Matapos na sulatin ng huling apostol ang pinakahuling aklat na masasabi natin na sa Revelation, meron pa bang mga fresh new revelation, mga bagong kapahayagan na ipinaalam ng Diyos? In addition, alongside maybe with the authority of the Scripture, our approach to this study is that we will examine various views of various Bible teachers. Tingnan po natin ang mga sinasabi ng iba't ibang mga guro, iba't ibang tagapagpaliwanag ng salita ng Diyos. And we will provide you with reasons other reject a
particular view. Bakit nga ba hindi tinatanggap ng iba na wala na o sinasabi naman ng iba na meron pa? And, makikita po niyo sa ating pag-aaral at least for these next two uh, lessons na ating pong pag-uusapan ng 1 Corinthians 13:10 ay makikita po niyo kung ano ang ibig sabihin ng when the perfect comes, ano po ang interpretation doon ng ilang Bible teachers. At lahat po ng interpretation yan, titingnan naman natin ang weaknesses ng bawat isa. Pero sa dakong huli ay atin pa rin pong sisikapin na pumili ng pinakamalapit na interpretasyon at posisyon based on the closest interpretation that we could make. Considering both the context ng 1 Corinthians 13 and the grammar in the original text. Sisikapin po natin yon. As far as present-day revelation is concerned, meron pong tatlong pananaw patungkol po dito. Una, present-day revelation view number one is that one belief is that the apostolic authority continues through the ongoing church hierarchy. Hanggang ngayon nagpapatuloy pa ang kapahayagan ng Diyos. Ang pagbibigay ng kapahayagan ng Diyos at ito ay sa pamamagitan ng church hierarchy, sa pamamagitan ng mga namumuno ng iglesia o ng simbahan. At ayon sa pananaw na ito, ang church hierarchy ay kung hindi man po pinalitan ng Biblia ay halos kapantay ng authority ng Biblia, na ating nalalaman na ang Biblia ang ating tinatawag na ultimate authority. Pero para po sa pananaw na ito ng present day revelation, ay ang church hierarchy ay may karapatan na din na magsabi na ito ang sinasabi ng Diyos at ito ang kapahayagan ng Diyos, ito ang kalooban ng Diyos, ito ang nais ng Diyos, na minsan naman po ay nakabatay sa Biblia, sumusunod sa Biblia, pero minsan po ay nagsasabing it can stand alongside with the Bible because the church hierarchy is authoritative also. Kine-claim din po ng view number one na ito na the apostolic authority, yung kapahayagan ng mga apostol at yung kakayanan ng mga apostol has been given or passed down to the subsequent rulers of the church. Yung mga sumunod na mga leader ng church ay ipinagkaloob yung authority, yung apostolic authority na yun. Kaya meron tinatawag na apostolic succession. And these subsequent na mga sumunod na mga rulers have the same word authority as the apostolic authority. Sapagkat merong apostolic succession, meron tinatawag na apostolic authority. At ito'y sa pamamagitan ng church hierarchy. This view claims that the church is the source of the Bible. Minsan, ito rin po yung kanilang sinasabi that the church is the source of the Bible and even considers the authority of the church, its subsequent rulers, as even higher than the authority of the Bible. Nakikita po nyo na naiiba po ang present-day revelation number one na ito, na this view claims that the church is the source of the Bible. Now, hindi po sinasabi na ang church ngayon, kundi noon pa. Ang sinasabi po ng mga present-day revelation view number one na ito ay ganito. Nauna ang iglesia bago ang kapahayagan ang Biblia, ang kabuuan ng Biblia. Nauna ang iglesia bago ang kabuuan ng Biblia. And therefore, sapagkat ang iglesia ang pinagmulan at ang hierarchy ang pinagmulan ng Biblia, kinakailangang masabi natin na talagang may authority ang church hierarchy or ang iglesia. Sapagkat ang pinagmulan ng Biblia, ang source ng Bible ay ang iglesia. Ang iglesia sa kabuuan. Ang mga tinawag ni Kristo. Yan po yung
Present day revelation view number one. Number two po naman tayo. Present day view number two is isa namang paniniwala that God, through His Spirit, continues to reveal fresh revelation through speaking in tongues. Na ang Diyos hanggang ngayon ay nagpapahayag pa ng mga sariwa at mga bagong kapahayagan na para bang nakikipag-usap ang Diyos sa tao, sa mga tagasunod ni Jesus sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Diyos sa mga tao na nagsasalita sa pamamagitan ng iba't ibang mga wika. At anuman po yung nababanggit nila sa mga pagbabanggit nila ng pagsasalita ng iba't ibang mga wika ay tila isang bagong direktamenteng pakikipag-usap ng Diyos sa kanila. So, God speaks through the Holy Spirit, revealing fresh revelation through speaking in tongues. Yan po yung view number two, present day revelation, view number two. Now, dito po sa view number two, the focus of this study ay ating pong titingnan maya-maya. We will attempt to study from a biblical perspective whether a present-day revelation through speaking in tongues is still possible. Ito po yung magiging focus natin sa pag-aaral natin ng dalawang sunod. Ano ho? Yung ngayon at sa susunod, titingnan po natin ating i-evaluate on the basis of 1 Corinthians 13:10 kung ang speaking in tongues ay still possible or could be considered as a present day revelation. Meron ba pong pangatlo? At ang pangatlo pong view ay ganito: God speaks today through the written revelation called the Bible. God's revelation is revealed to us through the prophets and apostles. And after the death of the last apostle, meaning John, the canon or the objective standard of truth came to a close. Yung pong salita ng Diyos, yung standard of truth na dapat nating maging ultimate authority, walang kasama, walang katabi, at walang mas mataas, ay nagsarado na po. God's written revelation is the ultimate authority for faith and practice. And I believe number three is the best view ng tinatawag nating present-day revelation. Walang ibang batayan kundi ang banal na kasulatan. Hindi yung present day revelation number two na nagpapahayag pa ngayon through kung ano pa man sa speaking in tongues at doon sa church hierarchy nagpapahayag pa ang Diyos. And sabi ko nga po sa inyo, ang ating pong focus dito ay hindi yung number one na God reveals fresh revelation sa pamamagitan po ng church hierarchy, maybe in the days to come, loobin ng Panginoon. Pero ang ating pong focus ngayon is yung pangalawa na God is still giving fresh revelation, especially sa pamamagitan ng speaking in tongues. Pag-aralan po natin ito. Please understand that the purpose of this study is not to pronounce judgment against those who practice speaking in tongues. No, it is not. Hindi po yun ang ating layunin dito. We're not pronouncing judgment. We are merely dialoguing. Nakikipag-usap po tayo. This is what we think the Bible is teaching. This is what we think this is how the Bible should be interpreted. And this is the point of view of those who believe that perhaps speaking in tongues is no longer possible these days. So, except for their view of speaking in tongues and the last days and some others, to name a few, I agree with other doctrinal positions they teach. Yung pong mga hanggang ngayon nagpa-practice ng speaking in tongues as far as they are concerned, although we really do not agree doon po sa speaking in tongues, except for their view of speaking in tongues. And maybe some
other things like the last days and kung ano pa man po, ilang mga bagay. Pero karamihan po, ang sabi ko nga po sa inyo, karamihan sa mga kaibigan natin dito, we agree with other doctrinal positions. They teach kagaya ng they believe on the Father, the Son, the Holy Spirit, equal, same essence, same substance. Marami pa pong iba. So, we say, well, in this issue, we cannot tend to disagree. Isa pa po kung bakit sinasabi natin that we are really actually pronouncing judgment is I have some professors and classmates during the PhD and PhM track na I really respected. I respected my professors. Uh, I respected my classmates na we were in the same class, but we have different views regarding this. And I have a very high regard with them. And they also respect me as a cessationist na naniniwala na wala na mga bagay na ito. Their commitment to biblical truth is unquestionable. And so we respect them. Although sabi ko nga po, sometimes we need to disagree, but we disagree agreeably. Let me explain to you, having said that, mga kamag-aaral, na meron po tayong tinatawag na nabanggit ko nga kanina, yung cessationist theology. Cessationist theology means the belief that miraculous spiritual gifts such as prophecy, speaking tongues, and miraculous healing were unique to the apostolic era and have ceased with the closing of the biblical canon. Yung mga miraculous healing ay during the apostolic era to confirm the messenger and the message, to confirm the message. Now, I'm not saying that there is no more healing today. Well, ito po ay general providence. When we pray, we can ask God to heal, but it is for God to allow that prayer of us. God permits. Pero hindi po kagaya ng mga araw that they were performing miraculous healing to confirm the messenger and the message and to bring salvation sa mga nakakasaksi. Ang cessationist theology po ay nagsasabi na ang mga prophecy, speaking tongues, miraculous healing ay sa apostolic era at natapos na po ito, kaya mo po cessationist, it ceased with the closing of the biblical canon. Meron po naman tinatawag na non-cessationist or continuanist view. Those who believe that speaking in tongues continues today. And there are well-known scholars, Bible teachers, Bible scholars na nag-advocate po nito. One of them is Gordon Fee. Isa po siyang Bible scholars at siguro po sa ilang mga mag-aaral ng Biblia ay nabasa na po ang aklat ni Gordon Fee na isang popular book, How to Read the Bible for All It's Worth. Siya po ay non-cessationist view. Siya po ay nag-advocate na hindi pa po tapos ang lahat ng ito. And I tell you, his book is worth reading. So if you have not read yung kanyang book na How to Read the Bible for All It's Worth, it's time to look for that book. Si Gordon Fee, mga kamag-aaral, ay namatay po. Kamamatay lang noong 2022. And Gordon Fee was an ordained minister of the Assemblies of God, and he was a respected professor of New Testament studies. Bakit ko po sinasabi ang lahat ng ito? Kasi sinasabi po natin dito na we're not judging those who believe sa mga speaking in tongues.
We respect their view, we respect them as people, but we disagree on this in this area. Ano po? And these three things I mentioned to you are enough to prove that our intention here is to continue the dialogue concerning speaking in tongues. Why are we interested in understanding when the perfect comes in 1 Corinthians 13:10? Bakit nga po ba ito ang ating pag-uusapan? Yung when the perfect comes. Mabanggit ko po sa inyo mga kamag-aral, ito ay sa kadahilan ng this will provide us with the proper context of what the Apostle Paul said in the preceding verses. Bago po yung verse 10, may sinabi po siya sa verse 8. 1 Corinthians 13:8, ang sabi po doon, as for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. Narito po yung sinabi dito ni Apostle Pablo, as for tongues, they will cease. May panahon na ito'y hihinto, ang tongues, ang prophecies. It will cease. They will cease. Prophecies, tongues, they will cease. Sa Tagalog po ang sabi, verse 8 ng 1 Corinthians 13, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman, kahit maging mga hula ay mga tatapos. Maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Ito po yung dahilan kung bakit tayo nakafocus sa 1 Corinthians verse 13:10. Kasi may sinabi doong maging mga wika ay titigil. Why are we interested in 1 Corinthians 13:10 when the perfect comes? Kasi ang tanong natin na ito, okay, sinabi na maging mga wika ay titigil, maging mga hula ay mga tatapos. Ang tanong, when? When will this happen? Prophecies will pass away, tongues will cease, and knowledge will pass away. Kailan mangyayari ito? When is the time that is going to happen? That it will take place. Pag binasa po niyo yung verse 9, let's continue reading verse 9 and 10. For we know in part, and we prophesy in part, but when the perfect comes, the partial will pass away. Doon pala mangyayari, when the perfect comes. Sa Tagalog po, verse 9, sapagkat nangangakilala tayo ng bahagya at nanganghuhula tayo ng bahagya, dadapat kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. To properly and respectfully dialogue with our fellow believers who practice speaking in tongues, we will attempt to clarify theologically the time, the event, when the perfect comes. We will try to clarify that the situation, the praise when the perfect comes. Ating alamin kailan mangyayari yon. I will provide actually 4 views and consider each view's strength and weaknesses. Magbibigay po tayo ng iba't ibang mga pananaw. And to be honest with you, lahat po ng mga pananaw na ito ay may kanya-kanyang problema, may kanyang-kanyang kahinaan, at ito po yung ating pag-uusapan. Pero bagamat lahat ng pananaw na ito, kung kailan yun, when the perfect comes, na titigil ang mga wika, mga tatapos ang mga hula, ay lahat po yan ay may kanya-kanyang pananaw na maibinigay ng mga scholars. Bagamat may kanya-kanyang pananaw, may kanya-kanyang kahinaan pa rin. Kahit nga po yung babanggitin ko sa inyo na maaaring closest ay sa interpretation ay meron pa rin kahinaan, but we will submit it to you. Pero sa oras pong ito, sa pagkakataong ito, we will only discuss 2 views, and then sa susunod nating pag-aaral, we will again discuss another 2. Since lahat po ng views na ito have strength and weaknesses,
I will provide here what I believe to be the closest interpretation based on what the Apostle Paul was trying to communicate here. Without ignoring the fact that, sabi ko nga po sa inyo, maaari din namang talagang may problema rin po yung ating sasabing view. Our approach is more theological than expositional. Kaya para lang po maabisahan natin ang lahat, ay hindi po talaga ito hihimayin yung tinatawag nating expositional, kundi more on theological. We will provide some names of the proponents of each view para po makita nyo na hindi lamang pala iisa o dalawa, kundi meron iba't ibang mga pananaw ang mga Bible teachers, Bible scholars patungkol sa iba't ibang view when the perfect comes. Although their names would not be the basis here. Hindi po yun ang magiging batayan. Mababanggit lang po natin for discussion sake. So ano po yung apat na pananaw na iniisip ng iba't ibang mga Bible scholars na panahon when the perfect comes, na titigil ang mga ang wika, matatapos ang mga hula. Una po, ang unang pananaw ay nagsasabi na the consummation of God's plan or the eternity view. Ito po yung unang pananaw. Pangalawa pong pananaw na titigil ang mga wika at matatapos ang mga hula is kailan mangyayari yon? The second coming of Jesus. So yung isa sa eternity. Yung pangalawa, matatapos yan sa second coming of Jesus. Very close yung dalawa, hindi po ba? Medyo close, pero magkaiba pa rin po yan. Pangatlo, na pananaw po ay mangyayari daw po ang sinasabi na when the perfect comes, and it means the maturity of the body of Christ. The maturity of the body of Christ kapag talagang nasa kasukdulan na ng kaalaman ang mga mananampalataya, then that's when the perfect comes. At pang-apat po na pananaw is the completion of the Bible. Ang pagkakaroon ng tinatawag nating Biblia na kung saan ating hinahawakan at pinabasa at pinagbubulayan at pinag-aaralan sa mga panahong ito. Yun po yung apat na views. Well, let's go to the first view and study what it says about when the perfect comes, which is the completion of God's plan or the eternity view. Ito daw po yung when the perfect comes. Sa paliwanag po ng unang view na ito, the basic assumption of this view, yung kanilang unang sinasabi is that knowledge of divine truth in this life does not come without defect. Hindi naman talaga natin malalaman lahat ng mga bagay dito sa lupa. Sa lupa, talagang limitado tayo dito, and those who adhere to this view believe that one can only perceive a few rays of truth. Naku, paunti-unti lamang na liwanag ang ating makikita talaga dito sa lupa. At sila'y mga katotohanang byproduct lang, bunga lamang ng pagbubulay-bulay ng mga tao. Pero hindi talaga natin malalaman dito ang lahat ng mga bagay. Because in this life, talagang maraming defect, maraming problema, maraming hindrances na malalaman natin talaga kung ano ang pinaka-tama at pinaka-totoo. In other words, para po sa view number 1 na ito, kung bakit sa langit mangyayari yung perfect na yon, when the perfect comes, the knowledge of divine truth, yung kaalaman natin upang malaman natin ang Diyos, malaman natin, makilala natin siya ng lubusan, and the availability of full light, yung talagang liwanag na liwanag, they are not possible in this life. Sabi po ng view na ito. But when the perfect comes, the partial will be done away. Yung ating mga kauntiang alam, mawawala na yon. Mawawala na sapagkat sa langit, alam na natin ang lahat. The point is, the perfect state is still to come in eternity, not in this life.
but when we see Jesus face to face in eternity. Ang isa po na proponent ng view na ito ay kilala ng marami siguro nag-aaral ng Biblia at nag-aaral bilang maging tagapangaral at ang pangalan po niya ay Leon Morris. Ang sabi ni Leon Morris, that which is perfect renders to Hoteleon perfect, which has the idea of the destined end or aim. It points to God's plan when the completion is reached. All that is partial will be done away. So ito po yung sinasabi ni Leon Morris na hindi dito. It has the idea of the destined end or aim, yung kahuli-hulian. At yan ay pag natapos na the consummation of God's plan, narating ng lahat, then the partial will be done away. And that's when the perfect comes, that we will realize and have full knowledge. Kung hindi man po full knowledge, ay fuller, comparatively, fuller knowledge. Now, this view also says that full light is impossible in the very midst of darkness. Hindi talaga tayo magkakaroon ng napakaliwanag na maliwanag sapagkat napakadilim ng mundong ito. This world is a fallen, sick world, and it is impossible for us to have the full light. And full light will only come in heaven. At doon pa lamang magsisist yung mga panghuhula, doon titigil ang mga wika without necessarily yun ang kanilang ina-advocate. Pero talagang yung knowledge ngayon hindi pa sapat. Ayon sa view number 1, eternity view, the consummation of or the completion of God's plan. At ayon din sa pananaw na ito, the limit of full light kung bakit tayo hindi naliliwanagan ng husto is because of what the Greek philosophy called egocentric predicament. Ano pong ibig sabihin ng egocentric predicament? It's a view from the Greek philosophers nang sinasabi ay para bang that is our inability to know reality directly because of our own perceptions and consciousness. Meron tayong kawalan ng kakayanan na malaman talaga ang realidad, ang kabuuan ng diretsuhan at ng kumprontahan at ng maliwanagan sapagkat tayo man ay nahahadlangan. Meron tayong self predicament, meron tayong problema sa ating perception, meron tayong problema sa ating consciousness kaya hindi natin malalaman ang lahat. Egocentric predicament. We have that inability to know reality. Ayon po sa pananaw na ito. Now, this view says that knowledge of divine things and understanding all truth are impossible in this life. Imposible nating malaman ang lahat-lahat ng mga bagay na mahalaga at mga katotohanan, lalo tigit ang mga katotohanan ng Diyos. Since truth is simply like a lamp in the midst of complete darkness, kumbaga meron kang kaunting liwanag sa napakalawak na kadiliman, we can receive partial truth and knowledge alone. Take note of the word partial truth and knowledge. The quantity of truth we can acquire is simply very little. But there is hope, according to this view. There is hope in the partial knowledge and truth. Oo, kakaunti lang. Kakapiranggot lang ang nalalaman mo. When the perfect comes, ayon po sa panahon na ito, sa eternity view, when the perfect comes in eternity, pagdating ng araw sa langit, that is, the completion of God's plan has come, we will know fully na para yung ginagamit doon po sa 1 Corinthians 13, 11 and 12. We will know fully as if we're gonna be knowing almost everything, if not everything.
Now, the weakness of this view. Pag-aralan po natin, pag-usapan ang ilang mga kahinaan ng pananaw na ito ng eternity view, which is when the perfect comes, doon darating ang ganap sa langit, sa eternity. Meron pong ilang mga Bible teachers kagaya ni Gerard Delin he did an in-depth study with the use of the word perfect, especially in Paul's writings. At ang kanya pong conclusion that the word perfect does not refer to a particular time in the future or after the completion of God's plan. Hindi po ito, yung salitang perfect, sa kanyang maraming pag-aaral sa mga sulat ni Apostol Pablo, yung salitang perfect ay hindi tumutukoy sa future or after sa buhay na ito. Ang isa pong makikita natin, mga kamag-aaral, na tila man din parang weakness pa ng pananaw na ito ay para bang sa eternity ay malalaman nating lahat, kung hindi man lahat ay maraming mga bagay na parang as if we are gonna be like God, whatever God knows, we know everything, and that is not true. Mga kaibigan, mga kamag-aral, tandaan po natin ito. God is omniscient. Human being, created in the image of God, hindi po tayo omniscient. At kahit po sa eternity, hindi po magiging all-knowing ang tao. Hindi po tayo natin malalaman lahat. Maaari pong malaman natin kung bakit nangyari ito sa atin, nagkakaroon ng problema, God will explain everything. Mga katanungan natin hindi natin nasagot sa lupa, God will explain them. But you know what? We will not be like God as if we're gonna be knowing everything as if tayo omniscient na rin. Ano mang ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa banal na kasulatan, that is enough for us to know. Ibinahagi ng Diyos ang kanyang revelation sa atin sapagkat ito yung sapat and it is sufficient knowledge. It is enough for us to know Him and to come to Him and to approach Him and to worship Him. At hindi po faulty knowledge at parang kulang ang binigay ng Diyos sa atin na revelation. The word perfect, kayong pa rin po sa pagpapatuloy ng ating pag-usap, the weakness of this view. The word perfect or yung ganap refers to the quality of the things that is to come. The word partial, yung bahagya, refers to numbers or quantity kaya hindi po magkapareho ng pinag-uusapan. Kaya kinakailangan maging maliwanag. Yung perfect ay quality of the thing that is to come. At yung bahagya na pinag-uusapan doon sa talata ay it refers to the numbers or quantity. Kinakailangan maging maliwanag po yun. It is therefore inconsistent na yung quantity, yung bilang ay papalitan ng quality ng isang uri. At meron nga pong nagpaliwanag na ang mga hula daw po ay fallible at ang darating na when the perfect comes ay yun yung infallible. Meron pong gano'n na mga pananaw at ng mga ilang mga theologian at Bible teacher. And so let me tell you what John MacArthur said. What was lacking in New Testament prophecy was completeness, a quantitative issue, not accuracy, not qualitative issue. The qualitative perfection of New Testament prophecy was never in question. Na para bang infallible kasi yung prophecy kaya matatapos yon. Yung mga speaking in tongues kasi yan ay fallible, mga may mali kaya matatapos yon. Hindi po. Hindi po pinag-uusapan dito, mga kamag-aral, yung qualitative perfection against quantitative na para bang hindi iba ang kwalifikasyon nila, iba yung kalidad nila. Mga kapatid, walang question po. The qualitative perfection of New Testament prophecy was never in question until the modern challenges of the charismatic movement.
Sabi nga po ng verse 11, "When I was a child, I spoke like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways." Verse 12, "For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I have been fully known. So now faith, hope, and love abide, and these three, but the greatest of this is love." Sa Tagalog po ng ako'y bata pa ay nagsasalita akong gaya ng bata, nagdaramdam akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Sapagkat ngayon malabo tayo nakakikita sa isang salamin, ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngayon nakikilala ko ng bahagya, ngunit pagkatapos ay makikilala ko naman o ng gaya naman ng pagkakilala sa akin, na dapat ngayon nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Pag-usapan namin po muna bago natin himay-mayin pa ang ilang mga bagay, yung po munang pangalawang view, bago natin tingnan pa yung mga konteksto na yon. Na kailan daw mangyayari? Kailan magaganap yung perfect, when the perfect comes. Ang una, the eternity view sa langit, sapagkat dito sa lupa, napakaliit ng ating porsyento na we will know many things at sapagkat sa buhay na ito ay maraming problema. Pangalawa pong view, the second coming of Jesus, when the perfect comes. The view of Tote Leon is admittedly one of the most popular views at ito po yun, second coming of Jesus Christ. Ito po yun. Kung meron man po sa mga view na popular sa lahat ng mga views, maaaring sabihin ko po na sa apat na ating pinag-uusapan, ito po ang pinakasikat at pinakamarami na yumayakap na pananaw when the perfect comes. Many of the recognized Bible teachers and scholars defended Many of them defended this view. Pinagtanggol nila ito. At ito yung kanilang itinulak, ito yung kanilang sinabi. There is one author and one scholar in the Restoration Movement known to many who took this view. Alam po ba niya ang pangalan niya kung sino yung kilala ng marami na ang kanyang view sa Tote Leon ay the second coming of Jesus? Walang iba kundi si J.W. McGarvey. Siya po ay author ng Fourfold Gospel at ng iba pong mga letters ni Paul. Sabi po ni J.W. McGarvey ganito, His is perfection. In the absolute sense, that is, perfection is a condition that will happen in the second coming. Yung when the perfect comes, sabi ni J.W. McGarvey, ito isang kaganapan, kondisyon, event na mangyayari sa pangalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus. Ganon din po ang isang Bible teacher sa Restoration Movement, si Carl Bridges Jr. Sabi po niya ganito, the illustrations Paul uses in verses 11-12 point in that direction. The childhood, manhood illustration of verse 11 implies that there will be a time when the supernatural gifts will be put aside as childish things. But later, in 1 Corinthians 14:18, Paul claims to speak in tongues frequently. If tongue speaking is one of the childish things which the apostle has already put away, why does he still do it? Kaya meron pong ilan sa mga restoration movement, and there's no surprise na naniniwala po na when the perfect comes, it will happen, it will occur sa second coming ni Jesus Christ. Now, does this mean that Paul is himself guilty of doing childish things na parang sinasabi ni Carl Bridges? Pagpatuloy po natin ang kanyang sinabi.
The supernatural gifts will cease, says Paul, when he sees, parenthesis, God face to face, when he knows, parenthesis, God as he is known, parenthesis, by God. In other words, when Christ comes again. Now, very intentional po yung paglalagay ng parenthesis when he sees, parenthesis, God face to face. Mahalaga po yun. Mahalaga po yung ginawa po ni Carl Bridges. At papaliwanag ko po yun mamaya. Now, to take the perfect in verse 10, to refer to the completion of the New Testament canon, ayon po kay Carl Bridges, while ignoring the illustrations of verses 11 and 12, causes one to miss the apostle's point. Kaya meron po tayong ilang mga leader sa restoration movement na nagsasabi na, well, when the perfect comes, it speaks of the second coming of Jesus Christ. Kagaya nga po ng ilang example natin, si J.W. McCarthy at gayon din po si Carl Bridges Jr. Pag-usapan po natin, bagamat ang kanilang mga pangalan ay kilala ng ilan sa inyo, ay meron din pong ilang mga problema or weakness ang mga pananaw na ito. Una po, this view ignores the temporal force or intention of verse 13 na kanina nga po ibinasa natin. Ang sabi nga po doon sa verse 13, so now at ngayon, faith, hope, and love abide, these three, but the greatest of this is love. Ano po ang kahalagahan ng salitang so now? So now, ito po ba isang konklusyon lamang? At ngayon, okay, nagtatapos na ako. At ngayon, yung po bang ibig sabihin ng chapter 13, verse 13? At ngayon, okay, nagtatapos na ako, parang ganon. Ganon ba ang ibig sabihin noon? Ganon ba ang ibig sabihin ng so now, faith, hope, and love abide, these three, but the greatest of this is love. Now, at ang tawag po dito yung tinatawag na temporal force or intention. Temporary siguro, diretsahan na po na baka mas maging maliwanag. Temporary or temporal force, temporal intention. I'm not exactly sure kung yun nga ang tamang Tagalog. But it's a temporal force, yung po, and now, and so now. Because the point is this, that could be translated, yung so now, in the present age, in this present age. So now, in this present age. Kapag second coming, sasala po doon sa verse 13. Kasi hindi po ito conclusion na parang hiwalay doon sa verse 8, verse 9, verse 10, 11, 12, tapos, oh sige, and now, tapos na ako, faith, hope, and love. The greatest is love. Hindi po eh. Parang tinatapos niya yung konteksto na may sinabi ako sa inyo sa itaas, sa verse 8, sa verse 9, when the perfect comes, and when the perfect comes, so now, in this present age, faith, hope, and love. Nananatili pa yung faith, hope, and love. At the second coming, maliwanag po, mga kamag-aral, faith, hope are already realized. What is it that abides or remains according to the Apostle Paul in verse 13? In the present age, what is it that remains in the present age? Faith, hope, and love. Nangyayari pa ito. Meron pa nito. O, sinabi ko sa yung verse 8, verse 9, verse 10, 11, 12. Pero, so now in this present age, narito pa rin yun. Faith, hope, and love. Pangalawa po na problema ng view na ito, ng second coming view, is that this view, that this refers to the second coming of Jesus, is an unnatural interpretation because considering the context, Paul did not mention the second coming both before and after 1 Corinthians 13. Kinakailangan malaman po natin ang mga konteksto, ano ba yung sinabi previously at ano yung pinag-uusapan after. Pero wala po tayong makikita na konteksto patungkol sa second coming na ano ba ito, bigla na lamang sumipot, dumating sa chapter 13 verse 10, yung second coming, yung konteksto ng second coming, at sasabihin natin na when the perfect comes, ay ang tinutukoy doon ni Apostle Pablo ay yung
tinatawag nating second coming. Pangatlo, Paul did not supply or provide the object of who we are going to see face to face. Sinabi po ni Carl Bridges Jr. na second coming at para bang we will see face to face God, pinarenthesis niya kasi sa totoo lang po, wala naman po talagang object. Sabi doon sa verse 12, "For now we see in a mirror dimly, but then face to face, para bang God, wala ho eh. Sinupply lang po ni Carl Bridges na para bang ina-assume niya na yun. Bagamat wala sa talata. Kaya nga po medyo may weakness yung kanyang pananaw na we will see him, para bang may him, we will see God face to face. Wala naman ho talaga sa talataan sa verse 12 yung God doon. Walang object of who we are going to see. Now I know in part, then I shall know fully. I shall know God, binarenthesis na naman, fully. Maganda po yung ginawa niya kasi hindi niya tiniyak. Pero yung kanyang sinabi na tungkol sa second coming na makikita natin siya ng mukhaan ay parang tinutukoy niya na ang Diyos, hindi po tama. Pero maganda rin yung ginawa niya na pinarenthesis niya. Hindi niya sinigurado o hindi niya tinitiyak o sinasabi niyang wala talaga sa talata yun. So now I know in part, then I shall know fully, even as I have been fully known. Ayun po, wala ho kasi talaga yung God dito na I will see God face to face. Ano ho? I shall know God fully. Wala ho yung walang God, wala yung object of who are we gonna see. So, Carl Bridges Jr. was correct to supply. Dinagdag lang niya by adding a parenthesis, the word God. For he knew that Paul did not particularly mention God as the one we see and we will see face to face. Kaya makita niyo, the supernatural gifts will cease. Ginawa niya, says Paul, when he sees God, parenthesis, no, etc. Nakita po niyo, sinuplayan lang niya. Nakita po niyo mga kamag-aral na marami po ang nagbibigay ng kani-kaniyang mga pananaw patungkol po sa kailan nga ba yung perfect, when the perfect comes, na ang sabi nga po ng ating pinag-usapan sa 1 Corinthians 13:10 na ating binasa sa ah, Biblia ay maliwanag po kasi yung sinabi doon sa verse 8 nga na sabi doon ay, "As for prophecies, they will pass away. For tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away." Kailan? When the perfect comes. Dalawang pananaw po ang ating nakita ngayon kung ano ang sinasabi ng mga Bible teachers, mga Bible scholars, kung kailan yung when the perfect comes na prophecies will pass away and tongues will cease. Sa eternity, pangalawa sa second coming. Hindi pa po tayo tapos at ating pong titingnan pang ilang pananaw at ito po ating pagpapatuloy sa susunod. Atin po munang tinatapos sa mga pagkakataong ito at muli po mga kamag-aral, salamat po sa inyong patuloy na katyagaan. I hope na ang lahat pong ito ay upang tayo magtumibay sa karunungan at kaalaman sapagkat alam po natin na ayaw nating magpahapay dito at doon sa kung ano-anong mga doktrina, magpahapay dito at doon. Sabi nga po ng Ephesians chapter 4, nais natin ang bawat isa'y patuloy na maniwala at yumakap kay Jesus sa kanyang mga salita, sa kanyang mga katuruan, upang maging matibay, we are gonna be solid in our foundation sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating pananampalataya sa Kanya. Na hindi po tayo parang blind followers, kung ano na lang, sige na lang, pwede na yan, kahit na ano yan. We want to be solid and we want to grow deeper in our relationship with Him. But to grow in our relationship with Him, we need to grow deeper in His Word and wider sa pag-unawa sa kanyang mga salita at sa kanyang katotohanan. Muli po, mga kamag-aaral, salamat po sa inyong oras. Salamat po sa pag-share ng lahat ng inyong mga natutunan dito.
At salamat din po sa lahat ng ating kasama dito sa Maniwala Team na patuloy na tumutulong sa atin. Atin pong ibinabalik sa Diyos ang papuri hanggang sa muli po, mga kamag-aaral. Jonathan Oriliasa.